Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, welcome back ulit no sa ating mga viewers diyan at siyempre sa lahat nating kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa ating mga OFW diyan. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. So, siyempre ako ito sa pusong nagpapasalamat sa lahat nating mga kababayan na sumusuporta sa ating YouTube channel. Malapit na po pala tayo sa 200,000 subscriber. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa tiwala nyo at suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. So ito mga kababayan, ang ibabalita ko sa inyo, good news ito mga kababayan. At ito naman ay bad news para sa mga didilis. Para sa mga didilis na walang ibang mukhang bibig ay walang proyekto ang ating Pangulong Bongbong Marcos na nagagawa dito sa bansa. Bad news ito sa kanila. Pero sa mga Pilipino na naniniwala sa gobyerno, good news at napakalaking tulong ito sa ating mga magsasaka. Kaya dito ko bilib sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Talagang inuuna niya itong ating mga magsasaka. Di ba, una-una, binigay niya ang titulo ng mga magsasaka na wala nang babayaran sa kanilang mga lupa. Sunod naman, pagbibigay ng mga abunot binhi, di ba, sa kanilang mga magsasaka at pinansyal tulong, katulad na lang ng pautang ng gobyerno, di ba? Tapos, mga kababayan, isa pa dyan, siyempre, may magandang daanan. No? May magandang daanan. Alam nyo ba ito? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na market road, mga kababayan. Mabilis na ang biyahe ng mga magsasaka, dalhin ang kanilang mga paninda o ang kanilang mga inaning mga gulay o mga mais, palay, para dalhin sa market, mabilis na lang magbiyahe. Kasi nga po mga kababayan, meron na maayos na daanan. Diba? Ito yung market road ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito mga kababayan, may paparinig po sa inyo. Ito po ay kinuha po natin sa balita lang din. Ayan o. Ayan, kinuha lang po natin yan. Okay. So, ayan. Nasa 1,100 at ulitin natin. 2 kilometrong farm to market road. Ayan. Pakinggan nyo to ha. Umabot na sa 1,100 at 62 kilometrong farm to market roads. Biruin nyo, ganun na. Kahaba ang market road. Simula nang maupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin nyo, walang nagagawa. Tuloy natin. Na kompleto, simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaking tulong yan para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto sa merkado. Diba? Number one kasi talaga mga kababayan, ang ating Pangulo ay inuuna talaga itong ating mga magsasaka. Dahil alam naman natin no, na ito talaga ang importante na mabigyan ng focus ng gobyerno itong ating mga magsasaka, na matulungan itong ating mga magsasaka talaga mga kababayan. 'Di ba? At nakikita na natin 'yan. Katulad na lang yung kopra. 'Di ba? Ang taas na ngayon ng presyo ng kopra mga kababayan. 'Di ba? Niyog na lang, ang mahal ngayon ng niyog. Para suporta 'yan sa ating mga kababayan magsasaka. 'Di ba? Ito pa sa lahat nating mga kababayan, pakinggan natin ito. Ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng pagkain sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. prioridad at binibigyang pansin. Patunay dyan ang pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito ang mga kalsada na nagdurugtong sa mga sakahan patungo sa mga palengke. Simula nang umubos. Ayun, nakita nyo, mga kababayan, nasa gitna ng bundok, may kalsada na, simentado pa. Anong sinasabi nyo ngayon dyan na walang proyekto ang ating Pangulo? Ayan, nakikita nyo naman, nasa gitna ng bundok, simentado po ang kalsada. Diba? Kasi,
sa mga kababayan natin dyan na nauuto pa ng mga nagpapakalat na fake news dyan, magbago na kayo. Kasi kayo lang din ang talo. Kasi alam niyo kung bakit? Inuuto lang kayo ng mga yan. Kasi isa talaga dyan mga kababayan, number one kasi na nagpapakalat sila ng fake news ay para talaga pabagsakin ang gobyerno. Papayag ba kayo dyan sa lahat natin mga kababayan na pabagsakin ng gobyerno? Pwede ba yan? Papayag ba kayo na bumagsak ang gobyerno natin? Pag bumagsak ba ang gobyerno, akala nyo ba si BBM lang? Hindi. Kasama tayong mga Pilipinong babagsak. Kaya please lang po, wag na ho kayo maniniwala sa mga nagpapakalat na fake news na ilang taon na daw si BBM, wala pa rin proyekto. Hindi totoo yan. Kung idilat at buksan natin ang ating mga tainga, napakamarami pong proyekto na makikita at maririnig mo sa administrasyon nito. Sa administrasyon ng ating Pangulo, talagang may natatapos na proyekto, may napupuntahan ang budget na ginagastos sa mga proyekto. Mabilis ang paggawa sa proyekto ng admin ngayon. Eto, tuloy natin. O si Pangulong Marcos, maabot naman sa 1,162 kilometrong farm-to-market road na ang nakumpleto. Grabe. Biruin mo yan, no? 1,162 kilometro na ang natapos sa Market Road ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin ito. Halos katumbas yan ang haba ng daan mula Metro Manila hanggang Apari. Idagdag pa ang biyahe mula NCR patungo ng Sorsogon. Grabe. Kabilang Mula sa mga Maynila hanggang Apari. Oh, mula Maynila hanggang Apari. Ang kapag pinagdugtong-dugtong ang ang nagawang market road ng ating administrasyon ngayon. Grabe pala talaga si BBM, no? Kaya pala galit na galit to ang mga nasa kabila. Kasi si BBM may mga proyekto at talagang napapakinabangan na ng taong bayan. Hindi katulad dati, 'di ba? Ang dami daw manong proyekto. Pero ano ang natapos? May natapos ba sa loob ng kanilang termino? Napakalaki pa ng utang. 12.79 trillion ang iniwang utang sa bansa natin bago maupo ang ating Pangulo. Pero binabaliktad pa po kaya ng mga DDS. Sinasabi na utang ng utang daw ang ating Pangulo tapos wala daw nagagawang proyekto. Sino ba ang wala talagang nagagawang proyekto? Diba? Makikita naman natin, ayan, number 1 na yan. 1,162 kilometro na market road. Grabe, lawak mga kababayan. Biruin mo mula Maynila, putang Apari. May dadagdag pa. So, ibig sabihin, hindi lang ganyang kahaba. Ibig sabihin, talagang maganda ang pagpapatupad ng administrasyon at pagpapagawa ng mga proyekto mabilis. Tuloy natin. Nga naipatayo ng Marcos administration ang mga farm-to-market roads sa Northern Mindanao na binisita ng presidente. Kabilang dito ang Mapulog Tuburan Farm to Market Road at saka Arch Bridge na nakakahalagang na halos 71 milyong piso. Isang proyekto magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. Grabe, no? Tingnan nyo naman. Ang kanyang mindset talaga para sa ating mga magsasaka. Tulong para sa ating mga magsasaka. Talagang magsasaka palagi po ang nauuna ng ating administrasyon. Kasi sila talaga, mga kababayan, ang number 1 na pangangailangan natin kasi nasa ating mga magsasaka. Kaya, iyan ang ginagawa ng ating Pangulo para talaga matulungan at siyempre, hindi na tama rin itong ating mga magsasaka at mga kababayan, hindi na ibenta ang kanilang mga lupa. Kapag kasi, ang gobyerno pinagtutuunan ng pansin itong ating mga magsasaka, binibigyan ng tulong, financial, tulad na lang yung titulo, pagbibigay mga abono at binhi. So,
hindi na sila tatamarin sa kanilang pagtatanim. Mas lalo pa nilang sisipagin. Kaya hindi tayo kakapusin, no? Kapag ito'y nagtuloy-tuloy, no? Hindi na tayo kakapusin sa mga pagkain at hindi na bubulusok na tataas ang mga bilihin. 'Di ba? Makokontrol na ang pagtaas ng bilihin. Kasi yan naman yan ang punot dulo na yan kasi tumataas ang bilihin kasi wala tayong sapat na supply. 'Di ba? Mataas lang naman ang bilihin kapag walang sapat na supply. Tulad yan ng past admin. 'Di ba? Ang sili, 'di ba? 1,000 plus ang kilo dati, 'di ba? Ang sili. Tama? Oh. Kaya hindi lang ho sa panahon ni BBM ngayon na nagkakaroon na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi po. Dahil din yan mga kababayan sa nagkakaroon ng hindi sapat na supply, nagkakaroon ng shortage, hindi kumbaga kapos tayo sa pag-supply ng mga bawa, kung sili, sibuyas, ganyan. So kaya nagkakaroon ng ganyang kamahal ang mga bilihin, mga kababayan. Pero nakikita naman natin ngayon, talagang buwaba na, katulad na lang gasolina, bigas, mga gulay ngayon, mababa na rin. Diba? Ewan ko na lang sa mga didilis kung nakikita ho nila yan kasi hindi naman yun siguro nila nakikita. Basta, para kay BBM, hindi ho nakikita ng mga didilis yan. Ayaw nila. Pikit po sila. Tuloy natin. Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometro ng 70 kilometrong farm to market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Road. Sa tulong kasi nito, napadadali ang biyahe ng mga produkto. Ibig sabihin, mas sariwang nakararating ang mga pagkain sa mga consumer. Pinabababa rin ito ang gasto sa transportasyon na magkababawas sa presyo ng mga produkto. Oh, narinig nyo? Narinig nyo mga kababayan. Siyempre, pag may magandang daanan talaga, mapabilis ang biyahe at siyempre, mababawasan ang gastusin. Katulad na lang sa mga gasolina at krudo. Pag krudo o gasolina ang gamit mo. Kasi number 1 na dyan mga kababayan, kung hindi simentado ang dinadaanan mo, matatagalan ka sa oras. Kasi siyempre, di simentado eh. Lalo na kung maabutan ka pa ng ulan. Kung di simentado ang dinadaanan mo, maputik pa. O, asahan mo na yan na talagang mabagal ang takbo mo dyan. O, tapos, talagang magagastos ka ng malaking gasolina o krudo dyan. Kasi ako kasi mga kababayan, naranas namin yan. Kasi galing din ako sa probinsya. Ako din ay isang magsasaka. Galing din po ako sa Iloilo at isa din po ako magsasaka. Ang tatay ko po magsasaka. At alam natin yan kung gaano kahirap kapag hindi simentado ang dinadaanan. Mahihirapan dumaan ang mga sasakyan, lalo na kung umuulan. Pero kung simentado, mabilis lang. Kasi walang putik eh. Kasi alam naman natin pag maputik, yung sasakyan talaga, hirap na hirap yan makaahon. Pero pag simentado, edi, dire-diretso na. Kahit umuulan pa mga kababayan, dire-diretso na yung, tsaka makakatipid talaga sa gasolina. So, good job sa ating Pangulo dahil itong pangarap mo sa ating mga magsasaka ay talagang tinupad mo. At unti-unti na nararanasan ng ating mga magsasaka ang maginhawang ang biyahe papunta sa kanilang mga market para maibenta ito ang kanilang mga paninda. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.